Mic check, mic check, mic check. Yo! Welcome back sa bagong episode ng BRAP! Battle Rap Analysis and Predictions. Ako nga pala si Gambit at if you like this kind of content, mahilig ka sa mga matatalim na insight sa battle rap, or you just like pure hip-hop commentaries, subscribe ka na bro. Before everything else, quick shoutouts muna. Shoutout sa No Ego Clothing. Solid shirt, good quality. Para sa mga apports dyan sa Bataan, yo. Last time dumaan yung tropa dito sa hood, sa Manila. So winelcome ko siya. He gave me a free shirt that he has in his business. Shoutout sa'yo, Boss Joven. Magbibigay ng hindi ipapaalala. It's so funny how I hold it. Magbibigay ng hindi ipapaalala. Tatanggap ng hindi nakakalimot. Damn, sir. Para sa mga tropa dyan sa Bataan, check out nyo na yan. And shout out also to Dwight for your movement in hip-hop. Supported, saludo sa iyo, brother. Shout out also to the Rap Sheet Podcast. Solid yung mga analysis nyo, mga bro. So, before everything else, I want to start it with a question. You know, if you love something or you like doing something, let's say you're into run clubs or you're into painting, how would you explain this to another person who has no idea, who's new into that thing that you're doing? Paano mo ipapaliwanag yun? I think the best way you can do, or the best thing that we can do, is to show a video of the best routine. Let's say if we're talking about cheer dance, or if we're talking about Beyblade, a fight or a battle between Beyblades, diba? So I guess it also applies to battle rap. As a fan, sometimes sinisip ko siya, paano ko nga ba ipapaliwanag yung culture? So this is where I got the idea or the goal of finding the best battles of all time. Kung nahihirapan tayo na alamin yung greatest of all time, then mag-focus tayo dun sa mga battles. Let's go back to the heart of what's actually we're doing here. Parang kasi I see battle rap or battles differently rin minsan, na hindi lang siya basta competition between two people. Para rin silang dalawang dancer na may sinasayaw na choreography. 'Di ba? Or para rin silang dalawang chef na nagluluto para sa isang ulam or para sa isang set meal. Basically, they're about to create something new. They're creating something that they're gonna present after, ihahay nila, that we're gonna consume. The question lang is, paano nga ba natin ma-identify kung ano yung mga classic? Like, ano nga ba yung best battles of all time? So, what I'm gonna do is basically hindi pa nagagawa sa battle rap media or battle rap content, which is we are going to score the battles itself. You heard it right. Dito lang yan sa BRAP. Unang beses yan gagawin at unang beses mangyayari na i-appreciate natin yung battle, skoskoran natin yung battle as it is. Bukod sa skoskoran natin at i-judge natin yung per round ng mga battlers, gagamit tayo ng measurement using mics para i-score kung 1 mic, 2 mics, 3 mics, 4 mics, or 5 mics yung quality ng battle. At doon natin malalaman kung papasok ba siya sa listahan ko ng best battles of all time. Kung nakakuha siya ng 5 mics, automatic siyang pasok sa best battles of all time list. At kung nakakuha siya ng 4 mics, ano siya, up for debate. So sige, before we get into the details, balik muna tayo sa history ng konti. Diba? Let me take you back to history and ask, why are we using 5 mics or mics as our measuring stick? So before, there's this magazine called the Source magazine. It's also referred as the Hip Hop Bible mga panahon na yan, and it's using a 5 mic system that they uses to stamp classic albums. Basically, if you get 5 mics, you're a classic album, like Illmatic by Nas, Aquemini, of course, Outkast, Blueprint ni Jay-Z, Life After Death ni Biggie, and so forth. My Beautiful Dark Twisted Fantasy ni Kanye. Hi Kanye. But yeah, so
we're gonna adapt this to the BRAP scoring system. Alright? So basically, kung if the battle receives a 1 mic, that means it's forgettable. May nag-choke ng matagal, or may foul lines na hindi nagland. Sometimes we allow foul lines because malaya ang battle rap, pero as much as possible dapat may intention or creative attachments dun sa linya. Pero yun nga, yun yung ang caveat is kung hindi nagland, di ba? 2 mics kung below average or may isa dun sa dalawang battler na nag-choke, walang replay value. 3 mics kung uneven yung performance, let's say it's a body bag, or parehong so-so lang yung binigay na wala masyadong new things that has been discovered. It was the same patterns, puro parodies yung lines, or the creativity is not offering something in a different level. 4 mics if it's very great performance from both the MCs and the replay value is high. Tapos may mga quality lines or haymakers na nabitawan sa bawat sides. 4 mics yan. But 5 mics if it's a certified classic. Both MCs performed, madaming quotable lines, may legendary moment. What separates the 5 mics from the 4 mics? Legendary moment, impact sa battle rap, impact sa career ng mga tao na nandito as they went forward after the battle. So, di ba, may legacy siya. That's going to be 5 mics. And without further ado, let's do the first BRAP battle review. That is for Jonas versus Zedlo. Quick intro para sa battle na to. Pinili ko siya because it's a really good style clash. Of course, this is not my first time watching this battle. Siguro it's my third time watching this battle on video, but I was here live also. Ito yung mga battle na kung paano ko siya nakita sa live, nag-translate siya sa video. It's very rare that happens because that's the opposite of what Enigma says, na iba talaga pag live. Ito yung one of the rare battles that the energy sa live at sa video hindi sobrang magkalayo. I guess dito rin sa laban na to nakita yung peak Jonas, but we're gonna check now and we're gonna see the details kung talaga nga bang na-achieve yun or it was just overhype. Same din kay Zedlo. Simulan na natin to. Pakiramdam ko magaan kasi medyo mahaba-haba rin pahinga ko kaya ayun. Siyempre expectation ng tao sa kanya ngayon tumaas. At sa akin alam naman ng mga tao na puro katangahan lang ako lagi sa battle. Kumbaga wala silang aasahan sa akin. No choice na lang kundi manood. Siyempre style clash yun pero sa tingin ko parang medyo magpapangabot siguro kami sa gitna. 20 days yung preparasyon namin binigay sa amin ni Arik at yung 19 doon siguro video reaction. Shout out Jonas, Milky Man. Yo, for being part of the battle rap media sa loob at sa labas. 'Di ba? And yo, I just wanna point out na solid din talaga ng Flip Top, no? Like the adjustments they have made throughout the years is just unstoppable. 'Di ba? They just keep on improving and improving, and one of those manifestations is this pre-game or pre-battle interviews na ginagawa ng Flip Top. Minsan sinasabi, I've heard comments before, bakit di ginagawa ng Flip Top yung press cons, like what PSP does. Kung entertainment naman din yung habol for the other battles, ginagawa naman yun sa boxing, ginagawa naman yan sa wrestling. And the simple answer is because they already do it. It's just that they do it more effectively, with less drama, more authenticity, because, and hindi lang to empty words, like this is because may value that it's done before the battles mismo or during the event. 'Di ba? I'm not sure, pero kasi hindi sure pala ako na yung mga pre-battle interviews nung PSP, 'di ba, sa mga teasers nila ginagawa nila sa labas or ginagawa nila as in before the actual battle, matagal pa kasi nakapag-shooting pa and everything eh. 'Di ba? So dito,
yung difference nung time when it was made and created is naka-capture or nakukuha talaga yung actual feeling or emotion ng rappers at the exact battle or at least before the exact battle. And I think that's basically, that gives us an insight or a preview of what's there to come. 'Di ba? Parang, yun ang teaser. Yun ang, and nagsishow naman din yung flip top ng teaser side from this eh. So, that's about it. Ang point lang is hindi na kailangan ng press con pa. Kung gusto lang natin malaman yung feelings nila, ito yung tunay. Kasi mararamdaman mo yun before na battle. Solid, flip top. Tuloy. Ano, video reaction, no ha? Sa tingin ko ngayon, sa mata ko siya yung pinaka-natural magpatawa eh. Pinaka-madali akong patawanin. Kaya simple lang pero... Agreed. Right? Everyone knows that. That's why sinasabi na rin siya ni Zenlook, pero that's basically Jonas's brand. His comedy is natural. Sipin mo yun. So, if you're going to convert that, ibig sabihin nun, skilled siyang comedian. Nakakatawa. Magaling talaga siya mag-metaphor dahil pag nagme-metaphor si Zenlook, talagang, alam mo yun, ang galing kung paano niya dinadala bukod dun sa boses na maganda. Kung paano niya dinideliver at yung mga metaphor na ginagamit niya ay sa kanya mo lang maririnig. Masarap tong paghandaan kasi ano. That's also correct. That's also a right observation from Jonas. The metaphors or the figures of speech Zenlook uses, you can only see it in his verses. In most cases, diba? May mga nagtatry gumawa din na iba. Pero yung point ni Jonas is yung style talaga, na alam mo, yung choice of words, dun mo talaga makikita yun eh. Yung choice of words or yung rhyming pockets na ginagamit, you'll know if it's Zenlook. Later on, nadaanan natin yan. Gawin ko lang yung estilo ko, magko-contrast na kaming dalawa eh. Tsaka gawin niya lang yung estilo niya. Kaya ito yung style na masarap din paghandaan kasi lulutang kung ano ka eh, lulutang kung sino ka. Si Zenlook, Ang ganda naman ng pre-battle interviews dito, like na pe-present talaga nila ng maayos yung tail of the tape ng laban. Because Zenlook hits it right on the spot. 'Di ba? Yung kinaganda ng battle na to and the reason why I want to suggest this to the people that haven't watched or haven't checked or discovered battle rap yet is because this will show you the full package. 'Di ba? And we will see if I'm correct. I've nakalimutan ko na rin, tagal ko na rin tong di napanood. So, hindi naman natin nakakabisado yan. Pero in my memory, sobrang perfect talaga yung style clash at lumitaw talaga yung skill ng dalawa. Tignan natin kung totoo nga yan. kasi akala kasi nila madaling basagin eh, pero hindi. Napanood ko yung mga battle ni Zenlook kay GL, kay MR, kay MZite, halos kahit kay Apok, sobrang galing ni Zenlook. Talagang yung pader na ginawa niya sa estilo niya, sobrang tigas. Hindi siya madaling basagin ng basta kekain ko yan. Yun, salamat at good luck. Tsaka kita-kits mamaya. Zend, alam ko naman, kahit di ko naman sabihin, magaling ka naman lagi sa lahat ng laban. Siguro, pagdamutan mo na lang tong hinandog ko para sa'yo dahil kung mananalo man ako rito, siguro sa pakisama. Man, Ahon 15. What a blast of an event. I was there. Day 1 and day 2. Solid. One of the best Ahons ever. For the new listeners, and para rin sa mga bago sa battle rap, yung Ahon is the yearly event of Flip Top every December. That's basically the culminating event of all the tournaments, all the leagues that happened in the whole year. All the leagues or all the events that happened in the whole year. 'Di ba? Parang dito basically na-weed out na filter na, nakapag-practice na yung MCs at nakita na kung sino yung pinakamainit at deserving for the biggest stage at the end of the year. So, ginanap siya sa The Tent, the biggest venue Flip Top ever used.
So yun. Yo, Flip Top, Hour 15, Day 2, nandito pa rin sa Hotel Las Piñas. Nga pala, shoutout sa Flip Top Battle League. Shoutout Boss Arik. Shoutout sa Flip Top staff. Kung di dahil sa inyong lahat, wala tayong nare-review, wala tayong ine-enjoy ng mga battles. Laging saludo sa mga naging efforts nyo, sa mga ginagawa nyo pa. Let's go! City, magingay para sa parating na laban! Shoutout pala sa Represent Collab. Shoutout din sa kasama natin dito, mga Flip Top staff, bumubuo sa liga. Sa kanan ko, mula CDO pa, magingay para kay Zen Luke. Bago sumibol, iba't ibang pahinang inaral. Alkemista, ginawang ginto ang dating bakal. Kapangyarihan ng paniniwala at intuisyon. Kilala ko ang sarili at alam ang direksyon. Salamat, pamilya Abre. Ganda rin nung opening track ni Zenda. Ma-check out nga yan. Family, shoutout sa Killion, sa kay Kyle Pangalan, tsaka sa t-shirt ko sa gusto mo may Scorpium lang kayo. Ayun. At sa kaliwa ko naman, gaya pang Bulian, Cavite, para sa inyo, magingay para kay Jonas! Palukang maglakad ng to the max. Nangangatok ng door to door, nag-aalok ng Durabox. Washing machine, electric fan at refrigerator. Di mo napapansin, bungukan at mukhang predator. Ako nga pala si Zaito. Gusto ko lang shoutout Egocentric, syempre, kay Papa Joseph Aday. Distinctive Clothing, Gracia Worldwide. Crown Manila, kay Kuya Nico Manning. Authentic Tags, Cypher Philippines. Shinwear at sa aking pinakamamahal na inaanak, Rojan Bagtingla at kay Kuya Mab. Siyempre sa aking pinakamamahal na asawa, no, Nilindumala. Alam mo na mamaya. Yeah! Si Jonas nanalo ng coin toss. Pinili ng mauna si Zen Luke. 2 minuto dapat. Unang banat para kay Zen Luke. Let's go! Yo! Salamat, Enigma, sa muling pag-imbita. Nagpunta sa ahon para magbisaya. Pisting yawa, litsi ka. Madalas na isdang oro ang bansag sa akin, di ba? Malaking isda, lalamon kay Jonas, parang kwento sa Biblia. First reference used, soft pa, intro, nagpapainit pa si Zen, pero still, topic. Kasi relatable pa rin siya, di ba? I mean, relatable and it's about Jonas. Pasakit at depresyon, nakakabaliw, nakakabalisa. Ang problema, tinatawanan, pero tumatawa ka na ng mag-isa. Masayahin at pabibo, pero may dinadamdam ka yata. Sadyang natuto lang tong payaso sa mga biro ng tadhana. Dichoso na si Jonas na higit sa 30 anyos. Kwela at kulukoy at nakakatawa halos. Ngunit sa loob ay malungkutin sa pagdurusa na kagapos. Ang buhay mo ay parang ilog, ngunit may salungat na agos. May tinatawag to na old god. Akala mo kung sino, iyong hinahamon mong idolo ang gustong kalaban nun si Sinyo. Nabuwang naknaaning kakahanap tong si Iho. Dapat pangalan mo Sisa na baliw kakatawag kay Basilio. So, context lang dun, no? Kasi, di ba, there's also another rapper named Basilio. He's also great in comedy. And since almost they're in the same style bracket, maraming nagma-match up between Jonas and Basilio. And even Jonas, in I guess one of the interviews said na he's okay or he likes to battle with Basilio. And para lang sabihin yun creatively, pinarrealize ni Zenlook si Jonas kay Sisa. Para kay Sisa sa kakahanap kay Basilio. Laban mo kay Range, nakakairita ng tunay. Nag-costume ka pa ng rugby boy, ganun ka naman sa totoong buhay. Ika nga squatter, dugyutin. So just to be clear, no, yung punch doon is basically to say you're crazy and you're running after someone just by saying Sisa. So dalawa yung natamaan niyang meaning doon, kaya puntos yun. Teka, back natin. Okay. Nuno
niyang engkanto. Ika nga squatter, dugyutin ka daw boy, parang simoy sa baybayin sa sobrang alat ng amoy. Naligaw sa kakahuyan itong ninuno niyang engkanto, nilinis binuksan mga mata mo na sarado, isang binhi sa paraiso at ang buhay lumago. Makikita mo sa kawalan ng tunay na ako, mahinang komedyante, nagpapatawang kwanggol, ninja mo patay ninjo, wadya mo jawa katol. E-explika si Jonas kung gaano katukmol, babad yung J sa salita ko na parang taga-Bohol. Maraming kaganapan. Bakit? Marami bang J sa salita ng mga taga-Bohol? Sa mga taga-Bohol na nanonood, comment nyo dyan sa baba. Paki-explain. Salamat. Madali lang madama, bawat ikot ng mundo na aaninag ng mata. Misteryoso ang buhay, ako'y tila nagwala. Hindi lahat ng sitwasyon na dadaan sa patawa. Pagkatao mo'y nasilip Gandang punchline. To say or to hit or to attack Jonas' style of comedy. Hindi lahat ng bagay na dadaan sa patawa. It's basically also saying you're not taking things seriously. Or basically yung other meaning nun, which is you have to take things seriously. Sino ka ba talaga? Ako'y di malilin lang ng mga kwela mong dala. Nakita ko anino sa imahe nagtaka, isang taong malungkutin ang nasa likod ng payasong maskara. Okay, so that's a fair round para saan, para kay Zenlook. Nagpapainit pa, pero napakita niya na agad yung style niya. So that's also one of the manifestations kung maganda ba yung round, kung napakita ba yung brand or yung identity na dala nung rapper. Para sa akin kasi yun yung intro mo technically, di ba, you have 3 rounds. And kumbaga nasa body of writing yan, yung first round yung intro, yung second round yung bodies, yung third round yung yung closing mo, or yung conclusion. So the whole round being an intro, if you're able to show and showcase who you are, that's a nice way also to make a recall for people to remember why they like you in the first place, or for people to understand what were your intentions or at least targets with your verses. So bukod doon, yung mga nagustuhan kong linya, yung sisa linya, that's my favorite line. Tapos yung line din about sa, may isa pa siya, may isa pang na-hit si Jonas dun pero yun, sige, okay na yun, go na tayo. Nasaksihan mo na ba ang mga engkantong nagkakarakrus? Damn. Para sa akin, isa to sa mga best intros ever. And why is that? Because isa rin siya sa mga one of the best one-liners ever. Bakit? Kasi sa line pa lang na yon, nakakita ka na ba ng mga engkantong nagkakarakrus? It's just a question and a simple answer. But, so for battle rap nerds, gets nyo kung bakit sobrang lakas nito? For the casuals, ito yung explanation bakit siya malakas. Kasi si Zenlook, kita nyo yung ngiti ni Zenlook. Parang, that's the laugh of disbelief. Kasi sobrang amazed niya dun sa line. Kasi Zenlook is known for making, if yun, nakita niyo naman sa round kanina, di ba? Malalalim na Tagalog, malalalim na figures of speeches, and usually gumagamit din siya ng mga elements or mythical creatures. So, to say na nakakita ka na ba ng mga engkantong nagkakarakrus, una, parang nire-ridicule na ni Jonas yung style niya by making it sound so absurd. Parang, I'm gonna try and use it. Gagamitin ko siya
tas tignan mo kung gaano siyang nakakatawa. Ibig sabihin, kaya lang hindi nakakatawa dahil ginagamit mo. It's because ginagamit mo. And I guess you can explain that also in the positive way. Pero on the same breath, parang kung sulat at sulat lang, at hindi nadadala ng image mong seryoso, hindi nadadala ng delivery mo, nakakatawa yung sulat. 'Di ba? So, or nakakatawa minsan yung punto or just the usage of the mythical creatures. Parang if the references are used this way, ganito siya. So, that's number 1. Na-hit ni Jonas yon, parang na target niya or na insult niya yung style ni Zenlook. But number 2, na showcase niya agad yung style niya using his style, which is comedy. 'Di ba? And number 3, one line lang yun. Parang ang katumbas nito is yung linya ni Balakid kay Tipsy D. Brace yourself. Parang, brace yourself. Isang linya lang, pero atake na, brace yourself, parang ganun. 'Di ba? Kasi kasi isang linya lang, double meaning siya kasi si Tipsy is also known naman for his teeth. 'Di ba? For his big teeth. So kung sinabihan ka ng brace yourself, parang pag i-brace mo yung sarili, i-brace mo yung ngipin mo. Dahil sa word na brace, it activates our brain to think of teeth right away. So automatic yung connection. And then secondly, since ginamit din siya ni Balakid as an opening or an opener ng round, para rin niya sinabing, handa ka. Kasi magsisimula na ako. So sobrang fitting niya at ganun na ganun yung ginawa ni Jonas dito. Man, starting strong, Jonas. Inat pa ako din. Nasaksihan mo na ba ang mga engkantong nagkakarakrus? Wala pa? Wala pa. Diwat. Man, caught off guard kami lahat ton, by the way, when we were there. I remember. What a line. Cruz. Wala pa? Di niya rin nata expect This is what's also amazing with Jonas Para minsan kasi, there's two ways how you can write it There's two ways how you can come up with the ideas. Either ginawa mo siya pataas, so nagsimula ka dun sa first idea, dinevelop mo hanggang naabot mo, okay, ito yung perfect na punchline. Brace yourself. 'Di ba? Or pababa. Parang, and in this case, hindi siya pababa, isang line lang, parang, ano kaya magandang linya? Siguro magandang linya yung na saksihan mo na bang paano kaya babarahin si Zenlook? Tapos sasabihin, siguro, tangin ko siya, nakita mo na bang nagkakarakrus yung mga engkanto? Di ba parang, I think naisip lang siya ni Jonas randomly, hindi niya na-expect how layered it is. Di ko alam kung compliment yon, boss. Pero at the end of the day, ikaw pa rin ang may gawa. So kahit hindi mo alam kung paano mo ginawa mo. So, the best ka pa din. Tuloy tayo. Diwatang nangangandidato. Malamang si Lucas ay napapaisip. Halika't aking ipapasilip. Ang gandang supporting line ng second line. Malamang si Lucas. Diwatang nangangandidato. Malamang si Lucas ay napapaisip. Halika't aking ipapasilip. Kung sa pinanggalingan mo'y mababangis sa mga leon, dito yung mga buhaya na ninikit. Man, ang galing nung third 3 lines na yun kasi parang when I was watching this live, pagkabitaw ng first line, yung first nga na may isip parang, oh shit, ang bigat ng first line, parang niya susundan. 'Di ba? Kumbaga, naglagay ka na agad ng pressure sa sarili mo Nilagyan mo ng mataas na standard. Tapos yung second line niya, diwatang nangangandidato. One-liner na naman, pero double meaning na naman, 'di ba? Diwata na nangangandidato, insulting the style, making the idea look ridiculous, and at the same time, stating a funny fact. 'Di ba?
Kasi nakakatawa talaga na meron tayong Diwata na ang pangalan ay Diwata, tapos nangandidato from being a YouTube influencer or a TikTok influencer. 'Di ba? So, tapos pangatlo, Likat aking ipapasilip. Kung sa pinanggalingan mo'y mababangis sa mga leon, dito yung mga buhaya na ninikit. Nikit. Na-conclude, no? Na nasuportahan niya yung first two comedic ideas until the end. Kumbaga namamasahe siya hanggang sa it's getting serious, pero yung creativity, spot na spot mo pa din. Di ba't may mga kaibigan kang duwende? Meron din kami dito, tol. Ang malupit nasa TV, tas tropa ni Tanggol. Kaya kung hawak mo ang kagubatan ay wala akong pake. Ipapaalam ko lang sa'yo, pre, na walang engka-engkanto sa taong natatae! Diba? What a way to call the irony, or what a way to destroy the style of Zenlook through comedy. Diba? Kung yun yung conclusion ng buong scheme, which is to make fun of Zenlook's idea and usage of mythical creatures and the likes. To say na walang engka-engkanto sa taong natatae. Excuse me sa mga kumakain. Alam kong manonood kayo habang kumakain. Game! Kasi long form to eh. Excuse me. Jonas versus Zenlook? Tang-inang match-up to, ang genius. Mas inaabangan pa yata ng tao yung Enigma versus Phoebus. Ngayon, hindi na. It was never of course. Tang-ina, ahon 15, boss? Tas itatapat mo ako kay Who You? Puta, parang Megatron versus Labubu. Alam mo bang ang dami kong tinanggihan? Tas iyo lang pala ako babagsak? Kung alam... Kuhang ko alam na gets mo yung no? Effort. Alam mong nag-effort si Jonas mag-rhyme dito kasi nag-rhyme siya ng Who You sa Labubu. It's funny because parang alam mo yung alam mong pinag-isipan yung rhyme tapos nahirapan siyang mag-isip. So ito na yung parang pinaka-closest I can think that I can rhyme to Who You, Labubu. Pero okay lang kasi during this time kasagsaga ng Labubu, so relatable yan. Alam ko lang sana tinanggap ko na yung comeback ni Crack. Alam mo ba, nung nalaman kong ikaw na talaga kalaban ko, nadama ko'y bad trip na masaya. Para akong niregaluhan ng bagong sapatos tapos wala akong paa. Pero alam nyo ba kung bakit kami pinagtapat? Style clash daw kasi. Para malaman kung kaninong estilo ba talaga yung lulutang. Kasi malalim daw to mag-isip. Ganyan din naman ako pag may utang. Anong malalim mag-isip? Huwag mo nga akong inuulol. Pagkatapat mo, kaparehas mo ng estilo, lumalabas ang iyong pagkapurol. Napanood niyo yung laban nila ni Emar? Ayun, ginulpi siya. Kitang-kita na wala kang sinabi pagdating sa industriya. Eto na ba yung pambato nyo? Isang estilo lang alam, tang-ina, nakakahiya. Sa bagay, orasan nga, di mo alam na naa-adjust estilo pa kaya. Sabi nyo, ako'y malabong mapaatras parang kamay ng orasan. Ako, malabo rin mapigilan parang kamay ni Saddam, ni Damsa. Kasi di ba may sinapak siya nung nakaraan, di napigilan yung kamay niya? Kita nyo? Di ako predictable, tol. Kita mo? Kita mo? Yung ginagawa mong komplikado, tol, kaya kong simplihan. Wala nang maraming arte, pare, mas naiintindihan. Kasi mas ulul ako sa'yo, Lucas.
Kahit san mo ko dalhin, talinhaga, elemento o kahit magmalalim, lahat kaya kong tawirin. Huwag mo kong aningin, kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may apat na paningin. I've heard this line many times already, but iba pa rin yung impact hearing it again from Jonas's delivery. Isa pa nga. Wala nang maraming arte, pare, mas naiintindihan. Kasi mas ulul ako sa'yo, Lucas. Kahit san mo ko dalhin, talinhaga, elemento o kahit magmalalim, lahat kaya kong tawirin. Huwag mo kong aningin, kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may apat na paningin. Damn. Why is that line so strong? Tignan natin yung mga layers na natamaan ni Jonas dun sa line na yun. So, the line was, wag mo akong salingin, kung bukas ang ikatlo mong mata, ako may apat na paningin. So, apat na paningin, syempre si Jonas dahil iniinsulto or branded na niloloko siya na banlag. So, that's the first reference. Na kapag compare siya, tama, direct and accurate yung comparison. Huwag mo akong salungin, kung nabuksan mo yung ikatlo mong mata, ako may apat na paningin. Kasi greater pa rin yung apat na paningin sa tatlo. 'Di ba? So that's basically just saying I'm greater than you in a creative way. And that creative way is to say na he has 4 eyes, he has 3 eyes. That's one. Number 2, amazing siya kasi in how many ways you can use your disadvantage as a really great punchline. 'Di ba? So, ito yung perfect example ng reclaim or perfect example ng reclaiming. 'Di ba sa flip top na yung isang first perfect example niyan is yung 00 rebuttal ni Smuglass. Tapos yung eto na ata yung second great example of reclaiming, I can say, kasi yung insult sa kanila or supposed disadvantage nagagawa nila, ang goal nila is just to defend themselves, of course, pero at the same time nagawa nila yon in such a way that still consistent and aligned dun sa puso ng ginagawa nilang art form, which is battle rap, which is to explain it in a way na creative. So okay, direct comparison. Okay. Third, kasi it's a direct attack also to Zenlook. 'Di ba? Direct attack din siya kasi sino lang ba yung mga may rappers na sino lang ba yung mga rappers sa flip top that you can use the ikatlong mata angle? Emar Industria, it's going to be a reach, 'di ba? Pwede pa. Wala na. Basilio, Poison 13, that will be a reach also. Tweng, pwede pa. Zenlook lang, 'di ba? At most effective, most appropriate din siya kay Zenlook. 'Di ba? So, 3 layers, 1, 2, 3. Pasok sa rhyming. 4. Yun. 4 layers yung natamaan ni Jonas. Yun nga, kasi 4 yung mata. Kaya 4 yung layers na tinamaan. Nakita mo talaga na naghanda si Jonas para sa laban na to, Well, it's an isabuhay battle. Joke lang, hindi pala siya isabuhay, but it's an ahon battle. 'Di ba? Kasi naalala ko yung recent performance ni Jonas eh. Pero nakita mo pa rin na may na siya dito, attempts to rhyme. Kahit na mas marami siyang try na ginawang rhyming dun sa second sight appearance niya. So, yun. Sige, tuloy natin. Ako'y di mo malalamangan. Kung usapan lang ay gulangan, nanliligaw ka pa lang sa sining na to, marami na akong inanakan. Damn. Nanliligaw ka pa lang sa sining na to, marami na ako inanakan. Ako siguro konti pa lang. De joke. Of course not. But, I mean, yeah, I've been into the scene for so long as well.
Alright. See. Di mo man lang natunugan, kaya kitang paglaruan. Ang pagpili sa akin ay parang pagpitas mo sa puno ng katangahan. Ha? Gets nyo? Kita mo? Kaya wag mo akong husgahan at wag mo akong diktahan sa dapat kong gawin sa gantong debate. May gatas ka pa sa labi, sanggol ka pa't hinihele, marami na akong diskarte. At dapat una pa lang, alam mo nang ako lang ang magdadala sa'yo pare. Sa madaling salita, papunta ka pa lang. Sa aking pagaling yung pamasahe. Man, Jonas's punchlines in this round are more evident, mas masakit, mas sumuntok kay Zenlook. And I guess that has been the difference in round 1. Punches. Sumusuntok pa rin si Zenlook, katulad nga nun, nung Sisa punchline, di ba? Pero kung titignan mo yung suntok, wala talaga dun sa ano eh. Parang, yung suntok mas soft yung impact. 'Di ba? Creative kung creative pero mas soft yung impact. So, papunta ka pa lang, binigyan pa kita sa akin pagaling yung pamasahe. What a line. Ito yung mga type ng linya na maisip mo minsan, shit, naunahan na ako. Let's go, round 2. So, by the way, ganito ko pala soskoran yung mga battles per round. Parang boxing lang. 10-9 kung dikit, 10-8 kung dominated, 10-7 kung nag-choke, or 7 yung nag-choke, 10-9 para kay Jonas. 10 para kay Jonas, 9 para kay Zenlook. Tuloy. Game. Magseseryoso raw siya kay Nikki. Ako'y nagulat sa galaw. Ang lakas ng amats mo bawal droga sa Davao. Huwag ka na magseryoso. Ako sundin mo ha. Di porkit kasya yung sapatos ay susuotin mo na. Si Nikki, komedyante. Pag nagseryoso, barako. Si Jonas, komedyante. Komedyante lang talaga, bro. Huwag mo na siyang gayahin. Yung estilo mo'y malabo. Huwag mo na subukang suotin yung sapatos ng kabayo. Ba't ito kalaban ko? Boss ang labo. Walang bilang, tinitira parang bola mano. Mamumulat pag pinalo, pagkat dito wala akong galang. Pagkabiyak, matatao. Ito kalaban ko. Boss ang labo. Bako lang saglit. I think I've catched a punchline there a little late, so balikan ko lang. Labo. Walang bilang, tinitira parang bola malabo. Huwag nagseryoso. Huwag ka na magseryoso. Ako sundin mo ha. Di porkit kasya yung sapatos ay susuotin mo na. Si Nikki. Huwag ka nang magseryoso. Di porket kasya yung sapatos ay susuotin mo na. Same meaning. Well, another creative way to say it. Plus points pa rin. Komedyante. Pag nagseryoso, barako. Si Jonas, komedyante. Komedyante lang talaga, bro. Huwag mo na siyang gayahin. Yung estilo mo'y malabo. Huwag mo na subukang suotin yung sapatos ng kabayo. Ba't ito kalaban ko? Boss ang labo. Walang bilang, tinitira parang bola mano. Boss ang labo. Bola mano. Yun yung narinig ko kanina. Ito ba yung sa billiard? Yung white ball, right? Na tinitira. Bola mano. Walang bilang ang tinitira. Bola mano. Mamumulat pag pinalo, pagkat dito wala akong galang. Pagkabiyak, matatauhan parang kwento ng kawayan. Salita. Pagkabiyak, matatauhan, parang kwento ng kawayan. So, syempre, diba, it's the malakas and maganda reference. It has been used so many times. The first one, I guess I remember, is yung bara ni Balakid na barako kawayan, malakas at maganda. Ito naman, ibang angle, same idea, pero ang ganda rin ng imagery. Ang tinitira parang bola mano.
Mamumulat pag pinalo, pagkat dito wala akong galang. Pagkabiyak matatauhan parang kwento ng kawayan. Salita ko may honor, ako'y tapat palagi iho. Napudpod na ang iyong mga ngipin, kakanguya mo ng prinsipyo. Sa laban nyo ni C9, kitang-kita dun sa video. Nahiya na sa... Ganda. Pudpud ng yung ngipin, kakanguya mo ng prinsipyo. Galing ni Zenlook mag-imagine talaga no? Parang, how do you say that yung food for thought, you're doing it in a wrong way? Pudpud ng yung ngipin, kakanguya mo ng prinsipyo. Because parang, of course, it's one way to say na it's hard to do to eat your conscience or basically eat your pride or swallow your ego. Diba? That's one way to say it. Solid, Zenlook. Pinagsasasabi mo, tinakbo Ba talaga yung mastery niya ng Filipino language? ka ng sarili mong pustiso. And again, that's one of the reasons why ito yung battles na i-share ko kung hindi ka pa nakakapanood ng battle rap. Kasi dito makikita mo yung two styles so far, di ba? With Jonas is the more street style kind of battle rap, and with Zenlook you'll see the more enclosed, the more artistic side of battle rap. Pure writtens, man. Matatauhan ka parang kwento ng kawayan. Naakit ka sa disenyo, kulay napakaganda. Nabihag ang damdamin mong di nakapaghanda. Nasakin ang tahanan mo at di ka dapat mangamba. Gamo-gamong nahuli sa sapot ng gagamba. Sa langit ang espiritu, ang katawan kay gaya. Nilinis ko ang mata ko sa ilusyon ng maya. Simbolo ng dila ko'y matalim na espada. Ginagamit ang talas palayain si Esperanza. Kung si Marcong Ganda ng rhyme, gaya, maya, espada, esperanza. Pero papalayain si Esperanza. Ito ba yung sa Esperanza. Sa Florante at Laura. Di ko alam papalayain sa Esperanza. Pero solid yung rhyme. Gaya, maya, espada, esperanza. Tungo, pumuputol ng papel gamit ang dila. Iba ang sulat. Ulo ng dila ko'y matalim na espada. Ginagamit ang talas palayain si Esperanza. Kung si Marcong bungo, pumuputol ng papel gamit ang dila. Iba ang sulat ko, brother. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Woo! Damn! Pag may bell na ako dito, ting ting. Ano yun? That's a haymaker. Diba? Pero again, it's a selfie bar. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Parang it's an on the nose kind of line, 'di ba? Parang it has been there kasi nga naman lagi na nagagamit yung papel na nakakahati ng daliri, ng dila. Ang galing lang talaga mag-imagine ni Zenlook, no? So na-imagine na what if baliktarin ko 'yun? Kaya? Gagi kaya. Right? So, amazing. 4 points kind of punchline. Hindi siya naging 5 kasi hindi siya direct to the opponent. But 4 points because of the creativity. Yo. Ngayon kalaban mo si Lucas, sa tingin mo lalamang ka. Kahinaan mo mga baliw, patunay lang yung laban mo kay Manda. Ako sa iyo'y naawa, ng utak mo yaking nasilip. Tanggalin mo na ako sa ulo mo para wala ka ng mabigat na iniisip. Material ko pag humulog siya, hustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Damn. Let's rewind that line, man. Lamang ka, kahinaan mo mga baliw, patunay lang yung laban mo kay Manda. Ako sa iyo'y naawa, ng utak mo yaking nasilip. Tanggalin mo na ako sa ulo mo para wala ka ng mabigat na iniisip. Yeah, to the haters, tanggalin nyo na ako sa utak nyo para wala na kayong mabigat na iniisip. Material ko pag humulog siya, hustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. What?
Pag hinawakan mo mga lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. That's, again, ito, unlike yung kanina, na line ni Zenlook about, what was that line? Back natin. Iba ang sulat ko, brother. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Awa ng utak mo, yaking Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Yun is about just him. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Eto, daliri. Ulo mo para wala ka ng mabigat na iniisip. Material ko pag humulog siya, hustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. At least directed to Jonas. Si Jonas yung subject. Pag hinawakan mo mga lapis ko, mabuputol ang mga kamay, mapuputol lang yung mga daliri. So, magiging effective lang din yung line kasi kung believable siyang line para dun sa subject. And kung si Balakid yan o si GL o si Sayad, tapos yung bara ni Zenlook ay pag hinawaan mo mga lapis ko, mapuputol ang mga kamay, ang iyong mga daliri. I don't think it's going to have the same impact because we know that the pen game of the mention's name are so great. So, yun din yun. Kumbaga, this counts as a punchline because that talks about Jonas. It's effective because people can understand that it's Jonas even without his name being mentioned. So, unlike sa kanina, eto, 5 points to. Maghinay ka sa yabag na inoorkestra mo palaboy. Natutulog ang elemento na sa ilalim lang ng kahoy. Mapapatawag ka sa Diyos kapag nag-rap na tong si Manoy. Parang agwa bindita, dinadasalan ng aking daloy. Mahina, parasitiko, lintay matutuli. Pabibo na si Jonas ay magmumukhang mayumi. Susundin ko ang layunin, mauubos pag nasuri. Ubusin at tapusin ang lahat ng di ko kauri. Zenlook catch up with delivery, with aggressiveness, with punchlines, with haymakers, retain the creativity. Man. Kanina, 10-9 in favor of Jonas. Ngayon, even wala pang round si Jonas, 10 points din si Zenlook dito. Grabe yun. Dalawang almost 5 points level punchline yung nabitawan niya. Ang dami pang supporting lines bago yun. Yung kawayan, yung kawayan. Whew. Okay. Let's go to, that's Zenlook style masterclass. Probably one of Zenlook's best rounds ever. Oh, I would say this is Zenlook's best round ever. Pwede. Well, tingnan natin yung round 3. Tapos naka-body pit. I have a love-hate relationship with this kind of style, to be honest. Parang, pwede mo rin siyang, tumatawid na siya sa pagitan ng lazy writing at genius. 'Di ba? Kasi, parang, minsan, 'di ba, ang hirap kasi gawin ng one-liner attacks. Yung kaninang ginawa ni Jonas, nakakita ka na ba ng mga engkantong nagkakarakruis? 'Di ba? It worked because of the layers I explained kanina. Pero this time, it's a rebuttal, it's a response yung maganda sa kanya, nabitawan siya agad. So parang hindi nakahinga masyado yung audience. So nabitawan siya agad, like parang there was no dead air, kahit of course there was. 'Di ba? And maganda yun kasi parang mabilis lang tumuloy yung kwento at ibig sabihin, hindi na yanig si Jonas kahit na sobrang lakas. It was a 10 round, Jonas. You have a battle rap skin. Tapos sila lahat, taas naka-body pit. Pero yun nga, parang 'di ba, parang kaya ako may love-hate relationship kasi parang pinili-pilosopo lang siya eh.
tapos naka-body fit. Wala naman talagang rebuttal na sinabi. 'Di ba? Naging ano pa siya, yung naging strategy pa was to insult in a more shallow manner, ng mas mababaw, kasi bigla ka nag-physical. 'Di ba? Bigla ka nag-physical insult. Pero for some reason, parang ito yan eh. Alam niyo yung ano, sa Max's, yung toyo saka yung ketchup, pag pinagsama mo, ang sarap na sauce ng chicken. Yun lang din siya, parang it just works. Diba? That's the best way to explain it. It just works because it's Zenlook and because it's Jonas who said it. The comedic timing, that's what made it work. Kapre, bakit pautong? Ano yun? Dapat kahit mga forma mo, maayos na forma, pre. Para naman bagay sa sinasabi mo. Inan to naka-body fit para ka mag-gym, boss. Nag-iisip si Jonas ng next lines dito habang ginagawa niya to. Mapuputal ang mga kamay mo sa daliri. Pag ginawa, ang ina na ito, magta-type na lang ako, pre. Ba't ko ka? Philosophy line, may mga, I've heard already reviews before, naalala ko na parang nagustuhan nila yung line na yun. Sa akin, sakto lang. Kasi parang masyadong malakas yung mapuputol ang daliri. It was creative, it has different layers. Mapuputol ang mga kamay mo sa daliri pag ginawakan mong ang aking lapis. Tapos sasagutin mo lang ng, di magta-type na lang ako. Well, I get it. Parang yun nga kasi yung way to diffuse sometimes very serious lines, like make it sound absurd or pagmukain mo siyang nakakatawa. Pero just this time, siguro kung at least ginawa ni Jonas na 2 rhymes, ni-rhyme niya pa at least yung magta-type na lang ako. Parang ang labo ng yung signal, parang gumagamit ka ng Skype. Anong mababali yung mga daliri? Tangina, yung mga sulat mo, hindi ko yan type. 'Di ba? At least, ma-double meaning. Hindi ko sinasabi na mas magaling tayo kay Jonas. Of course, mas magaling ka, Boss Jonas. Suggestion lang to ng isang fan. Of course, naisip ko na yan dahil ilang beses ko na pinanood yung battle. And, dahil na rin, sinimulan mo inapuyan mo 'di ba? Sometimes, mas madali naman talagang, tumulong at mag-add lang ng gasolina. So, yan. But that's another way I guess it could have been used. Pwede siya magamit. Round 2 na. Pag-usapan naman natin yung nilabas ng flip-top na article tungkol sa battle natin. Sabi doon pagdating sa akin, si Jonas, biyasa sa komedya. Yun lang. Pagdating kay Zendlook, si Zendluka. Zendluka kasi nasulat doon, di ba, boss? Zendluka. Si Zendluka, armado na mga solidong left field na lirisismo. Tangin na, boss. Hype na hype, ah. Buhat na buhat, ah. Pag sa akin, komedya lang. Pag sa kanya, armado na mga solidong left field na lyricism. What an angle. Nice angle, Jonas. Diba? Of course, ito yung one of the examples of how you can use an angle to be creative. Kasi mahirap din kasing kalaban si Zenlook kasi parang wala siyang masyadong ginagawang masama as a person. Mabuting bata to si Zenlook 'di ba? Parang kita ko pa nga sa isang story niya the other way, college student pa ata to si Zenlook 'di ba? So, parang paano mo hanapan ng masamang bagay to tungkol sa kanya? So, one way na nasilip ni Jonas is yun nga, yung description ni Enigma. And just the way he used it was very creative and
nakakatawa. So, consistent pa rin. Mahirap yun, di ba? Hindi halatang meron kang favoritism. Ba't naman ganon? Para namang ang labo. Kulang na lang sabihin mo sa akin, mag-PSP ka na lang, Joe. Pero laban pa rin, game. Pinakinggan ko mga ginawa mong awit. Pukin ang ina, offbeat si Arik. Yo, what you wanna was no. Panood nyo? Concert ni Andrew E. Ang bangis ni boss, ang bangis! Buti na lang kasama niya si Kuya Kebs. Ang galing mag-ano, humabol eh. Yo, di ko alam no kung of course, hindi lang dahil doon. Pero what I was about to say was, nangyari kasi yung invitation na to ni Andrew E to Enigma after pa nung laban ni Shay kay Sixth Threat, kung saan kinall out ni Shay si Andrew E and said na kung ikaw yung hari ng rap or ng hip-hop sa Pinas, bakit hindi ka bumababa? Bakit hindi ka namin nakikita sa mga events? So of course, gets naman natin kung bakit hindi rin basta-basta dapat bumababa dyan si Andrew E. Pero valid din naman yung call-out. Kumbaga, kung hari ka, dapat at least we've seen you once in a while. Diba? Kahit minsan. Kasi andyan ka naman eh. How hard it is to attend a flip-top event. Si Angel Locsin nga, nakita na natin sa flip-top event. Diba? So, how hard it is. So, I guess, yung ginawa ni Andrew E, di ako makababa dyan because of reasons that we already know. I'm busy doing other things. And hindi din basta ganun-ganun yun. From the image level, ako mag-i-invite sa representative nyo in my first ever concert. Diba? So, pwedeng hindi yun yung actual reason. And of course, it's because Boss Arik is completely credible to be in that list or to be a performer, to be an act on that concert. Yung impact at footprint ni Enigma sa hip-hop scene sa Pinas, if not equal, can even be argued to be larger than Andrew E. Oh, I guess that's already a hot take, pero iba men eh. Well, sabihin mo, 15 years pa lang yung flip-top sa Philippine culture, pero kung paano niya napalakas yung hip-hop scene, unprecedented. So, I would argue na he's on the same level already of Andrew E. in terms of hip-hop influence. Diba? Nakapagpapunta rin siya ng mga rappers sa mainstream because of flip-top. Kasi kaya lang naman sila kinuha sila Coco Martin dahil napanood sila sa flip-top eh. It was all because of the idea of this one man. Because of the efforts and, willpower of this one man to push through with this product. So, skill-wise siguro, Andrew E is above, pero impact and influence, Enigma is up there. Enigma himself would say that is blasphemous, pero it is what it is. Tuloy tayo. Wala sa boombox eh. De, joke lang, boss. De, may mga kanta talaga to. Ang title, Gabay, Hiraya, Tatlong Hiwaga. Tang-ina pang palalim na mga may isip na mababaw. Yung tipong ang sarap i-sound trip bago ka magnakaw. Pag pinakinggan nyo buong album neto, yung dulot sa isip di nakakatuwa. Magugulat ka na lang isang araw, tumatay ka ng nakadapa. Kasi sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, wait lang ha, sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, may lyric siya doon na, ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulyap.
O baka di nyo nakuha, ulitin ko. Ako'y nakatalikod Sa tuwing nakaharap. sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulyap. Palakpakan natin lahat, Junela ng Flip Top! Oy, shout out to Jonela. Ano lang, sabihin lang natin explorer lang kasi si Dionela. That's why minsan talaga may mga, alam mo yun, would be an unorthodox approach or attack in terms of rhyming, pero kailangan yan para malaman talaga natin kung ano yung mga solid sa mga hindi. So, props pa rin sa bravery. At least reference. Kapag nare-reference ka na sa Flip Top, it means you have a name. Ikaw ang minsan sa palagi, metolohiya sa'yo'y maaari. Kahit lahat ay mawala na. Boss, iba yun! Iba yun. Yan ang napapala mo, kakakain ng siomay na pusa. O, sabi niya yung sa laban nila ni Mzite, ano ba yun, todo niya pang sinigaw. Kahit maging Persian cat ka pa, gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Siomay? Baka siopaw? Oo din siya. Na-realize, ang hirap sa'yo, ngayon mo pa na-realize. Iba rin talaga yung presence of mind ni Jonas sa battle rap. Obviously, yung mga 2 lines na yun, freestyle, yung pansin niya rin diba? So, solid, may mga kumbaga observational approaches din talaga si Jonas palagi na sinisingit niya in and out of rounds. In and out of verses, I mean. Pare, siopaw! Puro kakatangahan! Boss, ipasok mo to ng uprising, bobo rin sa palaman. Yan! Kakaganyan mo, munti ka nang di makasakay ng eroplano. Paano walang kaano-ano? Hininga ng ID, sumagot si Gago, ako'y paru-paro. Paru-paro? Bulbulin ka na, tangina, gusto mo maging paru-paro? Tas minsan gamo-gamo. Yan ang napapala mo, Lucas, kakakain ng damo-damo. Unang lapag neto sa Maynila, inabot ng katakot-takot, mga pare. Sumakay ng taxi nung sinisingil, binabayad niya kalapate. Pagpasok sa hotel, na-stress si Arik, Diyos ko Lord. Nasa labi ka pa lang daw, puta, naguhubad ka na ng short. Pagpasok ng kwarto, puta, biglang gininaw si Abnoy. Nagre-request kay Enigma ng kwartong may apoy. Boss, tawa. Ang lambot pa raw ng higaan. Panay reklamo to si Damuho. 2:00 ng madaling araw, si Arik pinaghahanap mo ng puno. So far, marami mga barrage na mga one-liners si Jonas of Jokes na hindi siya ako ganun nag-react kasi parang di naman siya ganun ka-creative kasi mga one-liner jokes nga lang siya, parang hindi nga siya double meaning, one meaning lang siya. Or pwedeng double meaning pa rin siya kasi yung literal meaning niya saka yung meaning why it's funny. Pero yung meaning why it's funny, it's the same for all the lines. And it's because it's just Zen look. 'Di ba? So, kahit na double meaning bawat line, yung second meaning nila laging iisa lang kasi isa lang din yung theme ng mga bars. Tapos parang wala rin naman masyadong wordplay, 'di ba? So literal words lang mismo yung ginagamit. So, yan. Ano lang, mga soft punches, jab lang nabibitawan ni Jonas so far. Kaya dinala na lang nila plasma to sa club. Kaso puro rin katangahan.
Yung babaeng sumasayaw ng hubot-hubad, puta gustong damitan. Pinag-table ng babae. Si Utol kinabahan. First time niya raw magkaka-chicks na hindi putol yung katawan. O kaya yung pwedeng isa pang laro doon, ano, first time na raw magkaka-EA, above yung katawan. Above yung katawan. Wordplay elements. Hoy! Probinsyanong kulot! Yung buhok mo nakakayamot. Sa tuwing wala kang balangkot, mukha kang pumapalag na balot. Hindi naman sa nilalait kita. Mukha kang pumapalag na balot. Ngayon ko lang ata narinig na ginamit na pang insulto yung balot. And just because of that one point yun, putya, para kang pumapalag na balot. Pero minsan yung forma mo, ayusin mo naman. Tanginan to, tuwing may battle sa flip top, kala mo taga dyan lang. Kala mo magtatanong eh. Laban nila ni Apok, tanginan to, nakapulong bulaklakin tas yung sombrero pang magsasaka. Ang pinagtataka ko lang, ba't di ka nakapaa? Hi! Bago matapos tong round 2 ko, may sasabihin lang ako sa Chong. Lucas, kamukha mo yung unanong kumakain pa ganun. Alright, mas malakas yung round 1 ni Jonas sa round 2 niya. So, soscoran ko to ng 9. Hindi naman siya masyado na-dominate ni Zedlo kasi napakita niya pa rin yung style niya. Nakapagpatawa pa din siya. Hindi na bore yung crowd. Hindi siya dragging kaya parang almost 7 minutes yun with the reactions na and everything. So, 10-9 to para sa round 2 lamang si Zenlook. Tabla na sila. Tignan natin sa round 3. Let's go. Yo! Che, yung suot ko raw masikip. Astig kasi pag ganun. Ikaw, iiwanan kinang punit-punit parang pantalon mo ngayon. Ano to, very wild Pokemon when it happened because Zenlook rarely rebuts. At dahil nag-rebut siya dito, parang may +2 agad yung rebuttal na yun. Tapos it was the rhyme, proper set, observational freestyle, so talagang hindi siya pre-med. Props, ZL. Tapos ano? Tuwa rin si Jonas eh. Alam niya, minsan lang yun eh. Left field na naman, left field. Nakakasiwa! Ikaw yung tunay na left field kasi yung mata mo palaging nasa kaliwa! Hey! Man, kakasabi ko lang, bibihira lang mag-rebut si Zenlook. And I think you heard it. That was the strongest rebuttal of Zenlook ever. Yan yun. Left field down, left field. And also, it's the, parang, it's perfect in a way na magagamit mo lang talaga yung rebuttal na yun when si Jonas yung kalaban mo, o si Plasma, di ba? Tapos, sasabihan ka ngayon, aatakin nila yung left field style mo. Eh si Plasma, left field din siya eh. So, hindi niya talaga masyado gagawin yun. Di ba? So, magagamit mo lang talaga siya para kay Jonas at nagamit siya ni Zenlook at the right time, at the right moment. Woo! Ano yan? 3 points na rebuttal.
sa rebuttal land, parang pinakamalakas na yun kasi 1, 2, 3 lang pag sa rebuttal. Pag sa punchlines, 1 to 5. Yo, check. Ikaw si Jonas sa Biblia. Inahas si Eva at Adan ayon sa papel. Ang tao, pinatayog niya ang tore ni Babel. Naghiwalay ang linya ni Isaac at Ismael. Binenta si Kristo ng apostol na karakter. Sa sagradong tipan, may bawal pumatay. Parang yun yung nakasabi. Binuklat ko yung Biblia, kahit bihira yun mangyari. Kung nabasa ko sana ng buo, susundin ko sana ng maayos. Kaso papatayin pa rin kita kasi yung Biblia hindi ko natapos. Zendlok versus Jonas, style clash nga raw no, sobrang kakaiba ng estilo ko, lahat ng laban ko ganto. Pag naghahanap ng butas may lumulutang na teknika, mga mata ko may pakpak parang anghel sa Biblia. Yung ganitong mata. Oy! Bihira sa sibilisasyon natin. Nakakakita to ng mga signos at pangitain. Yun lang din talaga minsan yung sakit ni Zenlok no? Parang yung mga, he shows his creativity by making selfie bars. And by the way, kanina ko pa pala sinasabi, when we say selfie bars, parang yung bara ay patungkol sa sarili. Kumbaga parang siyang narcissistic bar. What you talk about is how great you are or how good you are. Now, there's nothing wrong with that. And ang number one user niyan lagi si Balakid. But the reason why it's effective when Balakid uses it, or kapag si Balakid ang gumagamit nito bilang weapon, is because Balakid couples it with another bar that shows and this explains the comparison or highlights the gap by also talking about something about the other person. Diba? So parang for example, yung bara ni Zenlok about, back natin ng konti. Yung ganitong mata. Oy! Bihira sa sibilisasyon natin. Nakakakita to ng mga signos at pangitain. Yung ganitong mata. Pag ko natapos. Zendlok versus Jonas, style clash nga raw no, sobrang kakaiba ng estilo ko, lahat ng laban ko ganto. Pag naghahanap ng butas may lumulutang na teknika, mga mata ko may pakpak parang anghel sa Biblia. Mga mata ko may pakpak parang anghel sa Biblia. Samantalang yung mga mata niya, makikita mo, halatang walang bumbilya. Or anything that pwede mo pang i-connect or i-compare sa kung ano naman kung yung mga mata mo may pakpak parang sa Biblia. And yes, nag-gets ko yung first premise about strategy, pero so, where's the comparison? Yes, you are great because of this, but paano kung siya rin? Diba? Paano kung si Jonas din? Apat nga yung mata niya, diba? So parang, I think yun lang yung kulang pa. Again, this is as a perspective of a fan, of someone who's been into this art form for so long and been to creative writing. Yun lang, ZL. Kung kukunin mo, yung ganitong mata. Oy! Ayun na yung ano niya, yun na yung naging kasunod. Binuntutan lang niya ng, alam mo, he gets it, right? So binuntutan lang niya ng yung ganitong mata. Okay sana tumawa yung mga tao, pero what more? 'Di ba? It just shows that that's not the punchline. That's not your punchline in mind. So what I'm trying to say is, dapat next time, magkaroon ng punchline. Yung punchline mo shouldn't be ending on proving why you're just great, but in comparison to your opponent, why? Bihira sa sibilisasyon natin. Nakakakita to ng mga signos at pangitain. Ika'y nakakalinlang kahit sa taong marunong magbasa. Ang tunay mong intensyon ay di nakikita sa mata. Okay, well, yun pala, sinugundahan niya. Pero in-explain niya yung comparison through another 4 lines. Pero siguro it's better if it was used as a punchline. At di ibig sabihin sa ginto ikaw may-ari. Kahit kamukha mo yung diwende sa dulo ng bahaghari. Nagba-battle review pa to. Huwag mo akong aningin. Ba't ako maniniwala sa pananaw ng taong may problema sa pagtingin?
Okay, sige. Parang maybe I can take back what I said kanina kasi yung naging intention niya pala dito is to justify it with couple more bars. Pero hindi, yung point ko pa rin, I guess, it still stands. Parang mas na-compress pa ng mas mabilis at mas nagamit pa yung mga next bars for other angles. 'Di ba? So you had to use 8 lines just to justify yung linya na ikaw may ganun yung klase ng mata na meron ka. And well, kung again, this is still an angle about the mata. Parang medyo repetitive na siya, 'di ba? So parang at third round kung mata angles pa rin, hindi na rin siya ganun kabago. Ngayon, pag-ibig ang itinanim nang maibalik ang lahat sa balanse. Matagal na ako na nakapikit sa nakakasilaw ng mga brilyante. Hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga diamante. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Humahakbang ng matibay sa bawat pagitan ay nakaabante. Mutya ay binahagian ng ginto at pilak na parang galante. Natalo ko yata si M-Set yung napakatikas mo raw na kumpadre. Apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante. That was another Zenlook style masterclass. Tapos nag-ending sa punchline. Damn. Okay, so kanina sabi ni Zenlook, iba siya sa mga iba sa mga ibang MCs, and I guess one of the reasons why Zenlook is different writing-wise, pen-wise, bakit siya angat din sa iba is because it rarely works na yung punchline mo is a narcissistic bar, but it works. Diba? Kasi yung punchline niya dito is ano eh. Natalo ko yata si M-Set yung napakatikas mo raw na kumpadre. It worked because the angle was correct. The angle was natalo ko nga si M-Zite na matibay mo na kumpadre. Yung setup na yon, yung line na yon bago yung next line which is the punchline. So yung sabihin, yung galing din talaga ni Zenlook or yung secret kung bakit napapagana niya yung mga punchlines, that's not about the opponent but about himself. Kasi yung line bago yon, tinatry niyang pag-usapan yung MC na yon para magkaroon ng connection. So sinabi niya na, so kaya naging masakit yun is, well, kaya yun malakas is because of the creativity, the imagery, di ba? Pero lumakas din yun dahil alam mo na, kaya mo nakitang tumama kasi alam mo na na level down or at least sa 3GS, sa rankings wise, mas mataas si M-Zite kay Jonas kahit wala naman talagang rankings. Pero just because of their accolades, di ba? And kung sino rin nauna, di ba? It's M-Zite. Damn, that's 5. Humahakbang ng 5 siya kasi yung scheme all the way to that punchline. 5 points yun as a whole. matibay sa bawat pagitan ay nakaabante. Hinukay sa kailaliman. Ngayon, enjoy natin to ulit. pag-ibig ang itinanim nang maibalik ang lahat sa balanse. Matagal na ako na nakapikit sa nakakasilaw ng mga brilyante. Hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga diamante. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Humahakbang ng matibay sa bawat pagitan ay nakaabante. Mutya ay binahagian ng ginto at pilak na parang galante. Natalo ko yata si M-Set yung napakatikas mo raw na kumpadre. Apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante. And what an eargasm, right? The sound Zenlook was able to make with that punchline. Almost the same na siya dun sa bratatatat, para sa bratatatat. Bago pa lang na sumabay ka na sa alamat. Diba? Parang, ito naman, apo ng apo ni David. Nagpapabagsak ng mga higante. Apo ng apo ni David. Nagpapabagsak ng mga higante. Diba? Woo! Woo! Ito yung sinasabi ko na binuo pababa, di ba, kanina. Parang, syempre, ang naisip ni Zenlook ditong una was the punchline na apo ng apo ni David, nagpapabagsak ng mga higante. Kaya yung naging rhymes niya pababa is Damn. ZL.
ba? Parang MVP chance, bro. Kung nakaka-receive ka na ng MVP chance, I can recall now, when we were there, it's because of the recognition, yung kumbaga yung lakas ng line na yun, parang dahan-dahan pumupunta hanggang likod eh. Para nagigets eh. Oh. Damn. Pumasok ako sa langit, ipo-ipo ang dala. Gabriel pangalan ko sa paraiso ni Ama. Naghuhukay ng malalim sa aking unang pagkatalo. Nililibing ang katawan ng aking lumang pagkatao. Istruktura mo't anatomiya, nakakaaliw yung tropa. Kukunin ko ang iyong laman at kakainin ko yung sobra. Yung bangkay mo't kalansay, ihahagis ko na parang obra. Butot balat lumilipad na parang saranggola. Linyang paradoksikal, talinghagang di nagkulang. Bulgar na pagsesekreto, kaya yung lalim lumulutang. 10 taon ka na sa battle, makikita mong malinaw na ang isang karaniwang tao ay isa ring pambihira na halimaw. Ganda lang ng paggagamit sa word na, no? Isang pangkaraniwang tao ay isa ring pambihira na halimaw. Yung opposites din ng words na pangkaraniwan, pambihira, or actually similar pala siya, di ba? Pangkaraniwan. Hindi, tama, opposites. Pangkaraniwan is common, pambihira, tapos tao at halimaw. I'm half man, half beast. Parang yun eh, no? Diba? Nice one, ZL, if that's it. Ang hirap. Parang ano to? Sige, mamaya na rin skoran after ni Jonas. Tignan natin. Na-end din niya ng maayos. Gandang ender. Ang lalim magsulat ni Borge. Tangina, tawag niya rito pantalon. Yan yung utak mo, ang short. Kung ina na ito, Gabriel ka pala eh. Ang ina na ito. Higante, si M-Zite, kasing laki ko lang yan. Okay yung Borge na rebuttal, at least nag-try mag-rhyme. Eto wala. Ego na lang nagre-reply dito kay Jonas. Shoutout again sa No Ego Clothing. Let's go. Higante tingin sa'yo, putang... Boss, ano na tingin mo sa akin? Bukin ng inang yan, kapre. Parang gano'n. Hindi, magaling naman si Zendlock eh. Magaling si Zendlock talaga. Sablay lang yung forma, pukin ng inang to eh. Sige. Kakasabi mo lang. Usog ka rito pare, baka malaglag ka dyan. Concern, no? Alam mo ba, nung tinalo mo yung idol kong si M-Zite, ako'y na-pressure ng gusto. Sabi ko, hindi pwede to, dapat matalo rin ako. Tinalo niya si M-Zite kasi namingwit siya ng isda sa ulap. Namingwit ka ng isda sa ulap? Tang-inang bigat. Tara, lutuin na natin yan, pre. May tropa akong kidlat. Kidlat! Smaglas, kidlat. Tang-ina neto, namimingwit sa ulap. May tama ka na sa utak. Kaya pala sa VIP room, kinakausap mo yung duhat. Pang-ina neto, sa ulap namimingwit. Ganyan ba maging malupit? Lucas, magkaiba ang matalinhaga sa may saltik. Kakapilit mong maging malalim, ikaw na nagtutunog komedya. Alam mo ba, nung sinabi mo yon, lahat sila nagpigil ng tawa. Kunyari lang yan na pa. Pero sa isip-isip nila, baliw na yan, pre. Lucas, ang kinakain yung kabute, hindi yung tae-tae. Sa mga nagmemetapora, di naman ako kumukontra. Ang sa akin lang, gawin nyo yan ang hindi nakadroga. O sige, sabihin na natin hindi ka adik. Nasa wisyo ka na. Eh paano na lang puta kung may bisyo ka pa? Diba? Parang
kung may bisyo ka pa? Paano? That's a right angle again. So far, pansin ko rin, nagiging lamang ni Jonas dito is our angles. Like sabi ko rin kanina, si Zenlook, uulit siya ng angle dun sa last round. Kaya parang, rin yun, one thing to consider. Sabi mo, tatay ka sa kamay. Kasi isipin nyo, si Price Tag nagagun bars. Si Price Tag, uy, mali yung sinabi ko. Parang, hindi. Tangina, yun yung fake joke na walang punchline, di ba? Tinawid, di ba? Tinawid. Paano na lang kung may bisyo ka pa? Inulit, di ba? Paano na lang kung may bisyo ka pa? Kasi isipin nyo, hindi naman akma yung mga sinasabi niya, yung mga iniispit niya sa tunay niyang pagkatao kada round. Pang-inan to, yung berso, pang-ermitanyo, tas may TikTok account. Ang sa akin lang, sobrang layo ng pinapakita mo sa SOCMED, tapos dito sa entablado. Tas magtataka ka kung bakit di ka pinapansin ng mga tao. Isipin mo, si Price Tag nagga-gun bars kasi gangster sa totoong buhay. Si JD nag-a-addict reference kasi nagsashabu siyang tunay. Kaya, kung mahal mo ang kalikasan, dapat kuha mo na, boy. Pag nalibugan ka sa gubat, ang sibakin mo, kahoy. Yung irony, is that si Jonas, pinapakita niya yung irony ng pagpili ng angle ni Zenlook na hindi daw bagay or usually hindi pinapangatawanan talaga ni Zenlook the image or branding is trying to portray. Kasi ako, mapaharap o likod ng camera, puta, makulit ako all the time. Kaya kitang walang yain kahit di na ako mag-rhyme. Tsaka wala ka sa kalawakan, Lucas. May sarili ka lang mundo. Tsaka hindi ka nakalabas, tol. Malawak lang kahon mo. Kita mo? Sa simpleng mensahe na ihatid ko't na ihayag, na iba ang may isip sa may tornilyong maluwag. Ikay kinawawa, kinulata, ginulpe, binalagbag. Alam mo pang pinakamasakit, Brad? I-review ko pa to sa channel ko, tas na naman kita ibabati ba? Yo, check! Stronger ender from Jonas. So, sige, pakinggan natin yung judging. Gising pa ba? O yung decision. Alright! Round 15, day 2, Zenlook versus Jonas. Sige, bigyan muna natin yung scoring ko. Siguro dito sa last round, sa last round lamang si Jonas sa angles. Pero mas maganda yung mga lines at bara na nabuo ni Zenlook. Stronger yung ender ni Jonas. So, gets ko kung bakit siya yung parang live, siya yung magiging decision. Ano nga bang decision dito? Magiging pa isang beses para sa kanila pareho. Ang boto na... Sige. Naalala ko naman kung sinong nanalo. Pero, ang hirap Parang, kung magiging 10-9 yung score, kung mas magbabase ka talaga sa bigat ng mga lines na nabigay or yung creativity, well, yung sa kamay, damn. Ang Orado, 4-1, Barangay Jonas! Maraming 4-1 para kay Jonas kasi parang sa buong battle mas naging consistent yung energy niya. May mga times sa live nito na naalala ko na parang hindi kasing bigat kung paano rin siya na-appreciate dito sa review. So I guess tama. Wala di ko rin mapigilan sa scoring ko dito. Ang lakas ng rebuttals ni Zenlook. Meron siyang killer line in the middle. Si Jonas, okay yung branding, okay yung ending, okay yung Bishop, pero yung bukod doon parang wala na masyadong amazing line. So, Zenlook to sa review. 10-9 to dapat.
o gagawin ko siyang 10-10? Magiging fair at objective tayo dito. Ang score ko, round 1, Zenlook 9, Jonas 10. Round 2, Zenlook 10, Jonas 9. Round 3, Zenlook 10, Jonas 9. At ang panalo para sa Battle Rap Reviews para sa akin ay si Zenlook para sa 2-1 na score. Yun ang score ko para sa laban na yun. At syempre, katulad ng sabi ko kanina, ang kinaiba ng show natin is isoskoran natin yung battle itself. At ang score ko para sa battle na to ay 4 mics! 4 mics para sa battle na to. Kasi para sa akin, nag-perform naman both MCs. Napakita nila yung the best form ng styles nila. Yung comedic timing ni Jonas was everywhere. Tapos yung writing prowess ni Zenlook was also there. Nagre-rebat na Zenlook, nagra-rhyme na Jonas. So nagpakita rin sila ng elevation sa mga styles and skills nila. Walang nag-choke. Kung mapapansin nyo, isa rin sa mga gusto kong nagawa ni Jonas dito is yung pagtutuloy lang ng performance kahit nawawala na siya na hindi naman napansin. At sa totoo lang, parang nung live, kita mo kung paano niya, kumbaga nilalangoy at binabangon yung sarili niya. So, even that is amazing. Diba? Mataas yung replay value. The fact na I'm still reacting the way I was dun sa ilang mga linya na narinig ko kahit narinig ko na sila dati speaks of the quality of the lines. Ang tawag dun ay timeless. So, 4 mics ang score ko sa laban na to. Pasok ba siya sa top battles of all time? Pwede. Malalaman natin yan. Idadagdag ko na yan sa listahan. Later on, magkakaroon tayo ng leaderboard para makita natin kung sino na yung mga battles na umabot para sa top battles of all time. At dyan na nga nagtatapos ang isa na namang BRAP Battle Reviews. Ako nga pala si Gambit. Maraming salamat at kung andito ka pa sa end ng channel na to at kung nandito ka pa sa end ng episode na to, maraming salamat. Hit subscribe at abangan nyo pa ang mga susunod na episodes ng BRAP Battle Rap Analysis and Predictions. Peace, yo. I'm out.